Ano nga ba yung proseso kapag driving without license lang na naiwan or nakalimutan yung lisensya? Then kung halimbawa naman ay talagang wala kang lisensya or yung nahuli ay wala talagang lisensya, paano naman yung hindi siya yung mismong nahuli at siya lang yung may-ari, di ba? Mapapatawan din ba siya ng suspension? Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay para sa mga may anak itong pinapayagang magmotor kahit wala pang lisensya, at sa mga may-ari ng motor na mahilig magpahiram sa mga kumpare or sa mga tropa kahit walang lisensya. So ang topic na to ay regarding sa violation na driving without license, at kung ano-ano mga violation ang pwede mong kaharapin kapag nahuli ka ng isang enforcer or na isang LTO na or kapulisan na walang lisensya. So bago nating umpisahan ay gusto ko lang i-shoutout si Sir Romel Poblador, ang nagbigay ng impormasyon sa pag-uusapan natin ito. So sa hindi po nakakaalam, si Sir Romel Poblador ay isang safety advocator at founder ng Motorcycle Cups at GPRS. So si Sir Romel Poblador ay sabi niya ay siya ay isang dating LTO enforcer, no? LTO deputized enforcer na yon nang huhuli or ewan na basta yun din yung nakalap kong balita or impormasyon tungkol sa kanya. So shout out Sir Romel Poblador sa impormasyon na ito, at i-share ko lang sa kanila, sa ating mga master. So ayun, pag-usapan natin mga master, no, kung kayo ay mahilig magpahiram ng mga motor nyo tapos yung pinahiram nyo pala ay walang lisensya or naiwan, at sa mga anak, sa mga may anak na pinapayagang gumamit yung mga anak nila ng mga sasakyan or na motor, ay ito para sa inyo. So driving without license, ang violation agad niyan ay impoundable. So pwedeng i-impound ng nakahuli sa inyo yung sasakyan nahuli. Kasi nga bakit dinadrive ang sasakyan. So automatic 3,000 ang multa. Then may kakibat pa yan na ibang violation. Wait lang, pagbigyan. May kaibat pa yan na ibang violation tulad ng reckless driving, at ano pa yung isa? Daming hazard. Buset, nakakalimutan na natin. So yun, mamaya baka maalala ko, reckless driving, at yun nga, pera do sa multa na 3,000 pagtubos agad ng iyong lisensya. At ayun, yung isa is matik may suspension ka na makukuha, na hindi ka pwede mag-drive sa loob ng suspension na ibinigay ng LTO. Kasi once na LTO makahuli sa iyo ay ganun ang magiging setup ng iyong kaso. Pero di ko lang alam kung sa kapulisan ay impoundable lang, pero alam ko hanggat di mo na babayaran yung ano sa LTO or sa kung dinala nila sa LTO or sa government LGU lang, no, sa local government unit lang ang tubusan, ay malamang ay pwede mong hindi mo makuha yung reckless driving as suspension. Tutubusin mo lang ng 3,000. Pero ano nga ba yung proseso kapag driving without license lang na naiwan or nakalimutan yung lisensya? So yun nga, kung LTO ay masususpend ka, then babayad ka pa rin ng 3,000 at
reckless driving. Ewan lang, ang alam ko sa LTO 1.5 ang reckless driving. Kakaltas yun sa ano mo, idadagdag sa 3,000. Then paano naman yung hindi siya yung mismong nahuli at siya lang yung may-ari, di ba? Mapapatawan din ba siya ng suspension at reckless driving? So hindi po. Ang tutubos dapat dyan ay yung may-ari ng sasakyan or kung sinong pwedeng tumubos na may lisensya. Ang abala lang dito ay gagawa ka ng notaryo na katunayan na hindi ikaw yung nahuli at napahiram mo lamang yung sasakyan na ginamit ng walang lisensya. So sa madaling salita ay abala talaga kapag nahuli ka ng driving without license, at syempre gastos. At hindi lang pala yun mga master, bukod sa reckless driving at suspension ay mababawasan din ang points nyo sa portal. So aware naman kayo mga master na meron ng portal ang LTO bago ka makapag-renew or bago ka makakuha ng lisensya. So sa mga matagal na lisensya ay ni-require din yan bago kayo maka-renew. At kung halimbawa ay paulit-ulit kayong nahuhuli at nababawasan ng inyong points na nasa portal at umabot nga sa point na sa punto na naubos ang inyong points or ang inyong demerit sa portal, ay pwede kayong ma-revoke ang lisensya. Paano pag na-revoke ang lisensya mo, kababawas or kauulit mo na talagang pasaway ka? Di syempre meron certain time na taon kung kailan ka uli pwedeng kumuha ng lisensya. So yun lang mga master, at sana may natutunan kayo sa video to. At sa mga nagpapahiram ng mga motor, na siguraduhin nyo muna na may lisensya ang inyong pinapahiram para hindi kayo ang maapektuhan. At sa mga may anak na marunong nga mag-drive, ay mas mabuti pa na pakunin nyo na sila ng lisensya. Alright, so hanggang dito na lamang at naulan dito sa Bae. Let's go.